Konsepto ng sex at gender. Balik-aral. Jumbled letters. Ayusin ang mga ginulong letra upang maibigay ang tamang konseptong inilalarawan ng bawat pangungusap. Ito ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sagot, globalisasyon. Saklaw ng sektor na ito ang sektor ng pananalapi, komersyo, insurance, kalakalang pakyawan at pagtitingi, transportasyon, pag-iimbak, komunikasyon, libangan, medikal, turismo, business processing outsourcing o BPO at edukasyon. Sagot, sektor ng serbisyo. Ito ay isang paraan ng mga kapitalista o mamumuhunan upang palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mababang pagpapasahod at paglimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa. Sagot, mura at flexible labor. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa iba pa, maging ito man ay pansamantala o permanente. Sagot, migrasyon. Ito ay tumutukoy sa dami o bilang ng mga nandarayuhang pumapasok sa isang bansa sa isang takdang panahon na kadalasan ay kada taon. Sagot, flow. Ano ang kinakatawan ng mga simbolong ito? Babae, lalaki, LGBTQIA+. Ang konsepto ng gender at sex ay magkaiba. Sex o sexualidad. Ayon sa World Health Organization 2014, ang sex ay tumutukoy sa biological at physiological na katangiang nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Ito rin ay tumutukoy sa gawain ng babae at lalaki na ang layunin ay reproduksyon ng tao. Gender o kasarian. Ang gender ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinatakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. Karaniwang batayan nito ay ang gender identity at roles na mayroon sa lipunan. Ito ay ang pagiging masculine o feminine. Katangian ng sex. Babae, may XX chromosomes, may buwan ng regla, may developed breast, may estrogen at progesterone. Lalaki, may XY chromosomes, may Adam's apple, may androgen at testosterone. Katangian ng gender. Babae, tinitingnan bilang mahinhin at mahina, inaasahang gagawa ng mga gawaing bahay. Lalaki, itinuturing na malakas at matipuno, magtataguyod sa pamilya. Gender, isang social contract at nakabatay sa mga salik panlipunan o social factors. Kabilang sa mga salik na ito ay ang mga panlipunang gampanin at tungkulin, kapasidad, intelektual, emosyonal at panlipunang katangian at katayuan na nakaatas sa mga babae at lalaki at iba pang kategoryang itinakda ng kultura at lipunan. Maaaring ikaw ay feminine o masculine, depende sa tingin sa iyo ng lipunan. Malaki ang epekto ng mga salik na ito sa katangian ng gender, katulad ng mga sumusunod. Ito ay natututunan. Ang mga gender roles ay natututunan sa pamamagitan ng iba't ibang social institutions, kagaya ng pamilya, eskwelahan, mass media, relihiyon, estado at lugar ng trabaho. Ito ay pwedeng magbago sa pag-usad ng panahon. Ito ay iba-iba sa bawat kultura at lipunan. May panahon na ang bansang Saudi Arabia lamang sa buong mundo ang hindi nagpapahintulot sa kababaihan na magmaneho ng sasakyan. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pag-aresto at pagkulong sa isang Saudi Arabian women's rights activist na si Aziza Al-Youssef. Si Aziza Al-Youssef ay nakulong matapos lumabag sa women driving ban sa Saudi Arabia. Si Al-Youssef ay kilalang tagapagtaguyod ng kampanya laban sa pagbabawal sa kababaihan na magmaneho ng sasakyan. Siya ay nakulong ng mahuling nagmamaneho kasama si Eman Al-Nafjan. Sadya nilang ginawa ito. Silang dalawa ay magkapareho ang advokasya na alisin ang driving ban para sa kababaihan sa Saudi.
Matapos nilang pumirma sa isang kasunduan na hindi na nila ulit ito gagawin, sila ay nakalabas ng kulungan. Ngunit ayon sa New York Times noong 2018, ay nabigyang karapatan ng mga kababaihan na makapagmaneho. Saudi Arabia granted women the right to drive. Sa panahon ng mga Griego, kilala ang kalalakihan sa larangan ng pakikipagdigma gamit ang kanilang espada at pana. Ito ang naging basehan ng simbolo ng gender o kasarian. Ang pana ang naging batayan ng simbolo ng lalaki, samantalang ang kababaihan ay sumisimbolo ng kagandahan at pagiging modelo ng kanilang makulay na kultura sa larangan ng pagpipinta. Ang imahe ng salamin ang naging simbolo ng babae. Samantalang ang pinaghalong simbolo ng lalaki at babae ang siyang kumakatawan sa lesbian, gay, bisexual at transgender o LGBT. Kahulugan ng mga kulay sa watawat ng LGBT. Ang red ay para sa life and sexuality, ang orange ay kumakatawan sa healing and friendship, ang yellow ay para sa vitality and energy, ang green naman ay para sa serenity and nature, ang blue ay para sa harmony and artistry, at kinakatawan naman ng violet ang spirit and gratitude. Ang konsepto ng sex at gender ay magkaiba. Mga katangian, saan ka kabilang? Biological o physiological na pagkakakilanlan ng isang individual. Sex. Panlipunang kilos at gawain na itinakda ng lipunan sa mga lalaki at babae. Gender. Ang sexual hormone ng mga lalaki ay testosterone at sa mga babae naman ay estrogen. Sex. Nagbabago batay sa intelektual, sosyal at psikolohikal na katayuan ng isang individual batay sa kanyang kasarian. Gender. Bilang isang individual, paano mo maipakikita ang paggalang sa iyong kapwa, babae o lalaki? Tandaan, ang aspektong may kinalaman sa sex ay hindi mag-iiba, paghambingin man ng mga lipunan. Subalit sa aspekto ng gender, maaring malaki ang pagkakaiba ng mga lipunan. Pagsusulit. Ayon sa World Health Organization o WHO, ano ang biological at physiological na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki? Sagot, sex. Ang gender o kasarian ay tinuturing na socially constructed o impluwensya ng kultura. Ano ang ipinahihiwatig nito? Ang kasarian ay nakabatay sa paniniwalang panlipunan at maaaring mabago. Ano ang tawag sa mga kilos, gawain at panlipunang gampanin na itinatakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki? Sagot, gender. Ang pagtatalaga ng kung ano ang pambabae at panlalaki ay pabago-bago sa paglipas ng panahon. Halimbawa nito ay ang mga paraan ng pananamit, pagkilos at gawain. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng mga pagbabagong ito sa kasalukuyan? Sagot, pagsuot ng pantalon ng kababaihan maliban sa bestida, pagtatrabaho bilang driver, welder, electrician at iba pa ng kababaihan, at karapatang makapag-aral ng kababaihan. Paano nagkakaiba ang kasarian sa sexualidad? Sagot, ang sexualidad ay biyolohikal na katangian ng babae at lalaki, samantalang ang kasarian ay may impluwensya ng kultura. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng wastong pahayag tungkol sa gender o kasarian? Ang gender ay tumutukoy sa aspektong kultural na natututuhan hinggil sa sexualidad. Alin sa sumusunod ang hindi katangian ng sex? Ang mga lalaki ang magtataguyod sa pamilya samantalang ang mga babae ay inaasahang gagawa ng mga gawaing bahay. Alin sa sumusunod na pangungusap ang higit na nagpapaliwanag sa pagkakaiba ng sex at gender? Ang sex ay tumutukoy sa biological at physiological na katangian ng babae at lalaki. Ang gender naman ay ang inaasahang role o gampanin ng babae at lalaki ayon sa itinakda ng lipunan. Ito ang simbolo ng kasarian ng kababaihan.
Ito ang simbolo ng kasarian ng kalalakihan. Ibigay ang kahulugan ng mga kulay sa watawat ng LGBT. Red, life and sexuality. Orange, healing and friendship. Yellow, vitality and energy. Green, serenity and nature. Blue, harmony and artistry. Violet, spirit and gratitude.